sobrang nalabuan din ako dito mga batas natin kay Attorney Conti, Attorney Christina Conti. Parang pareho pa naman sila ng pangalan ni Attorney Magalong. Yung spelling nila ng Christina pareho. Pero ano, malayo, malayo, syempre. Layo. Mukha ko nga lang. Syempre, doon ako sa Christina ko. Sa lahat ng bagay, syempre. Baka outside ako ng buhok ko niyan. Mga batas. Ang weird nito, no? ABS-CBN News to, sabi niya, Duterte may face more trouble after supporters spam ICC judges social media, says lawyer. Bakit? Doon pa lang parang, nakita ko yung title, very interesting. Di ba? Nakasuhan ka ng murder. Mamaya yun kasing papasok natin eh, di ba? 30,000 daw. Pero sabi rin ng abogado doon na isa din na parang sinasampol-sampulan lang naman daw yung 30,000 na yan. Ngayon, Hindi ba yan? ngayon, ito, yung mga supporters niya in-spam yung ICC judge social media. ICC judges social media. Ngayon, mas magiging kawawa siya. Mas magiging magkakaroon siya ng problema dahil doon. Akala ko ba may na-establish na kayong kaso sa kanya? So dadagdag ito? Pwede ba yun? So kunwari, yung mga i-localize natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? May kinakasuhan ng murder, marami siyang supporters. Tapos nag-spam sila sa social media. Ha, kayo ha, nag-spam kayo sa social media ha. O sige. Lalo kung pahihirapan yung inyong sinusuportahan. Ganun. Pero mga batas natin, this only proves, no? This only proves na tama yung theory ko na they are sacrificing your champions for you to be angry. For you to rage. This is called rage baiting. Rage baiting. Tignan nyo kasi yung dahilan niya. Oh. The Duterte supporters are spamming the ICC judges, no? They are apparently attacking the websites. How does this affect Duterte's case? It doesn't. Di ba dapat ganun yung It sagot? should Pag not. ako lang ha, no? Kasi nga, like I said, this is opinion. This is my opinion. It doesn't affect Duterte's case. Why? Because it is based on evidence. Di ba? So, the judges will base their verdict on the evidence that they have during the time when the ICC had jurisdiction in the Philippines. Sa Philippines. Di ba ganun yung magandang sagot? Kasi hindi naman talaga maapektuhan yung kaso niya dyan eh. Pero ano yung tamang sagot? Opinion lang yun sa akin, hindi yun yung tamang sagot. Ito daw yung tamang sagot. Well, one, it tells the ICC we need to take jurisdiction. We need to take. Tama! Tama. Tama. Tama! One. We need to take jurisdiction. Kasi wala. So wala talaga silang jurisdiction. Yun. Wala pa ba silang cognizance sa kaso? We need to take. Sabi ko, take to ako sa bar exam. Huwag kayo masyado magtiwala sa akin. Gamitin niyo yung critical thinking niyo. Baka wider ang view niya kaya hindi yun tayo hindi tayo nakikita. Pwede. Paano yun? Sasabihin ng judge, ha?
Ha, ini-spam niyo ako ha? I'll take jurisdiction. Di ba jurisdiction is conferred by law? Ah, Well, one, One. it tells the ICC we need to take Ano? This case. Well, one, it tells the ICC we need to take jurisdiction. We need to take cognizance of this case because My heart skipped a bit. ah, Wala pa ba talaga silang jurisdiction? Wala talaga silang cognizance sa kaso? It tells the ICC. Galing din, oh. Hindi, nabibilib ako kasi ito yung mga bagay. Kasi, di ba, mga kabats natin, dinabas ko na sa inyo yung tanong ko, yung sagot ko, di ba? Yung sagot ko kasi basic eh. mm, Alam niyo yun, kumbaga yung sagot ko yung straight to the point, hindi mabulaklak, hindi kasing ganda nung ganyan. Kasi ang sagot ko lang, di ba? Yung nasa libro lang, na maapektuhan ba yan? Hindi. Kasi magbabase naman sa ebidensya yung mga taga-judges ng ICC. Hindi naman sila magbabase sa comment section. mm, Pero hindi daw. Mali ako. mali. Mali pala ako. Hindi ko pa din. Tapos ito, sinasabi daw nitong mga nag-spam na ito na we need to take jurisdiction. We need to take cognizance of this case. Wala pa palang Wala pa. jurisdiction. Wala pa. Wala pa silang cognizance sa kaso. Ah, Anong ginagawa ni Duterte dyan sa ICC? How does papadamig. this affect Duterte's case? well, one, it tells One pa lang yan ah! Ah, Huwag kayo masyadong magdiwang dyan. more ICC, we need to excited. take jurisdiction. We need to take cognizance of this case because if we throw back this case to the Philippines, magkakagulo. Two, Di ba? Ay, Base sa comment section. So, ganun pala yun. Hmm. Pero I cannot still see the connection. Paano? Hmm. Sorry. Ah, Mga kabatas natin, issue, hindi tawa. Nakikita nyo naman yung sinasabi niya yung aking, oh. tinatopic. Wala akong tinatopic na, tumatawa lang ako kasi talaga, Okay. iba yung sagot ko eh. Sino teacher? So, parang sinasabi niya kasi doon, dahil sabihin nyo rin ako kung mali, we need to take jurisdiction, we need to take cognizance of this case. Otherwise, magkakagulo, so wala pa. Kukunin pa rin nila. Na pa. One pa lang yon, no? Otherwise, magkakagulo daw. Hmm. Ano bang gulo yung kailangan para malaman? Kasi rin yun eh. Subjective eh. 'Di ba? Anong klaseng gulo? Yung ngayon ba, hindi pa ba magulo? Yung political unrest, political discord na meron yung ating bansa ngayon, hindi pa yun yung gulo. Kasi otherwise, magkakagulo. cognizance of this case because if we throw back this case to the Philippines, magkakagulo. Two, Oh, magkakagulo eh. Anong kagulo? Malabo din. Malabo! cognizance of this case because if we throw back this case to the Philippines, magkakagulo. Two, Ito. I think it weighs against the grant of an interim release, precisely It weighs against the grant of an interim release? Ito yung bail ha, yung interim release parang bail mga kabats natin. Kasi isipin nyo kung gaano kabulok itong ICC na to mga kabats natin. Next hearing mo, 6 months na. Tapos Innocent ka pa niya na until proven guilty. That's 6 months. Kaya ka kasi sabi ko makulong. sa inyo, mas maayos yung justice system natin dito sa Pilipinas. And I will challenge any lawyer. Patunayan nyo sa akin na mas maayos yung ICC doon pa lang sa nangyayari ngayon. At ikumpara natin yan doon sa nangyayari sa korte natin dito sa Pilipinas. At least dito sa Pilipinas, meron tayong purpose Na. into actually making our justice system better. Mm. Tapos tayo, pag in custody yan, hearing agad within 30 days.
Tapos continuous trial. As far as practicable sa ngayon eh. Kasi nga, mabilis naman nang nababawasan yung docket sa Supreme Court. Pag makikita nyo naman kasi mga batas natin, no, may balita na ganyan. Binalita na yan ng Nahanap pa si attorney. I-chat mo na lang yan. Chat na yan. anong spelling ng lesson? Putik yan, oh. Ano? Kasi unclogging the court dockets. Saan ba yun? Yung Supreme Court natin nagbalita nun eh. Na malaki na yung nabawas sa mga court dockets natin. Anyway, iaano ko na lang sa inyo yun. I-chat na lang. Meron yun. Chat mo na lang. Kasi nagkakaroon ng malawakang judicial reform at matagal na ito mga bats natin. Ina-unclog talaga yung courts natin. And it's very effective right now. Ilalaban ko talaga sa kahit sinong abogado kumpara natin ICC at saka ditong judicial system natin sa Pilipinas. Ipupusta ko talaga lisensya ko dyan. Pero nakita ko yun. Lately lang nabalita yun. Okay? Ito rin si Attorney Conti, di ba, yung kasama doon sa naggaganon? Tanim Tembala. Ay, hindi, kinuha ko yan. Nandito yata, sinave ko yata yun. Tanim bangkay daw. Sinave ko yata yun. Anyway, hanapin ko. Nandito yun, sinave ko yata yun. Good news. Gaganon sana ako doon eh. Good news, mga ka-clear. Gaganon sana ako doon eh. Tungkol sa yun eh. Unclogging ng dockets eh. But anyway, mga kabatas natin. Kagulo. Two, I think it weighs against the grant of an interim release, precisely in the same manner. Bakit? With asked to go back to the Philippines, mahirap yan. Third, Bakit? Bakit? Hindi ka naman nagbibigay ng dahilan kung bakit. Kaya nga. Bakit hindi magagrant yung interim release niya? Dahil dun sa mga nag-spam na supporters. Ngayon, paano pag hindi supporters yon? Paano pag ako magpapanggap akong supporter para hindi mag-grant yung interim release nitong si Duterte? Paano ako magpapanggap akong supporter para siguraduhin ko na itong si Duterte ay parusahan ng ICC? Anong klaseng justice system meron yung ICC na yan? Attorney Conti. Justice system ba talaga yan? Justice ba talaga ang tinitignan dyan? O Justice League. kafilingan? Justice League. Isipin mo, mamanipulate mo yung justice system base sa comment section? Lang yung ICC yan? So, nakadepende pala yun kung nakulitan sila. Well, nasa 2 pa lang tayo. So far, yan yung nakikita natin. Di ba? Namamanipula yung justice system ng comment section sa mga judges. Abay, ang galing. Pero hindi bias. Di ba? Buti na lang pinasok mo yung GB kaya bilib na bilib ako sa iyo eh. Hindi ba? Putik yan. Meron pa. Akala nyo hanggang dyan? interim release, precisely in the same manner with the third conviction. Because Duterte Third. precisely laid out this plan of vilification. Mako-convict ka dahil sa comment section? Hindi dahil dun sa ebidensya na pinal dyan nung kinasuhan siya. Gawin kaya natin dito sa Pilipinas yan. Di ba?
Ang gawin na lang natin, ganito, Attorney Conti, may suggestion ako. Para, di ba, sinasabi ko sa'yo, may unclogging ng dockets of the court dito sa Pilipinas. Kasi nga, sinusubukan nating implement yung continuous trial in criminal cases, di ba? Yun na lang ang gawin siguro natin. Di ba? Ilagay natin doon, Raffy Tulfo versus Attorney Libayan, tapos tignan natin sa comment section kung mako-convict si Attorney Libayan o hindi. Because Duterte, I think back to the Philippines, mahirap yan. Third, conviction. Because Duterte precisely laid out this plan of vilification of othering. Ang mga addict, deserve naman niyang mamatay. The ICC will see that this philosophy has really latched in, and therefore, this is part of the system. And then, Tapos Attorney Conti, Konti. yung kaso niya murder. Nakita mo ba yung warrant of arrest? Hindi. Tapos ang dahilan kung bakit mako-convict siya, vilification. Ayos. Oh my goodness. Alam niyo ito ang sasabihin ko sa inyo mga matas natin. Dito sa justice system natin sa Pilipinas. Okay? Kung ikaw, murderer, okay? Hindi magbabago yung kaso mo kahit murahin mo yung judge. Dahil sa vilification. Kung ikaw inosente, hindi magbabago yung kaso mo kahit murahin mo yung judge. Kunwari, kinonvict ka ng judge dahil minura mo siya. Di ba? I-appeal mo yan. Tapos titignan nung Court of Appeals. Oh, na-convicto ng murder dahil minura yung judge? Pwede yan. Nasa ICC pala tayo. Thumbs up. Goodness. Sabi ko sa inyo, kaya hirap na hirap akong maghabol kasi ang dami-dami nila sinasabi. Vilification. Sabi niya. vilification of other. Because he would ask to go back to the Philippines, mahirap yan. Third, conviction. Third, conviction. Mako-convict siya dahil Because Duterte precisely laid out this plan of vilification of other. vilification. Yung plan niya daw kasi vilification o paninira. Ang mga addict, deserve naman niyang mamatay. The ICC will see that this philosophy has really latched in, and therefore, this is part of the system. And then, Kaya convicted siya, mako-convict siya ng murder. Dahil dun sa Sabi ko comment. nga sa inyo, no, murahin nyo na murahin yung judge. Pero huwag nyo gagawin na, example lang ito. Kasi mako-contempt kayo nun. Ibang kaso yon. Pero hindi kayo mako-convict for murder. Kung inosente talaga kayo. At hindi magiging ebidensya ng murder yung pagmumura mo sa judge o yung vilification mo sa judge. Subukan mo. Pero mo susubukan. Example ko lang ito. Example ko lang ito. Kung kinonvict kayo, i-appeal nyo. Pwede pang matanggal sa trabaho yung judge. Kasi nangyari yan. Yung yang ayaw noon nung may death penalty pa tayo. Super religious siyang tao. So ayaw niya mag-impose ng death penalty. Pero the law required death penalty. Hindi niya pa rin inimpose. Nagkaroon siya ng administrative sanctions. Function. Ito pa kaya na dahil minura mo yung judge, tapos inosente ka, kunwari, magiging ebidensya sa yung pagmumura mo, conviction, sabi niya eh. Third. Third, conviction. Third pa yan. Kasi yung vilification daw. Ano ko sa inyo? Fourth. and Lastly. lastly,
Lastly, hindi pa pala tayo tapos. Let's go. There could be additional charges. So Article 70 of the Rome Statute Okay, sino ang charge? Icha-charge. Article 70 of the Rome Statute daw. talks about offenses against the administration of justice. And if you intimidate an official of the court for the purpose of, and I'm reading this, of forcing or persuading the official not to perform or to perform improperly his or her duties. Meron din tayong counterpart ng ganyan dito sa Pilipinas, di ba? Duterte could have additional charges if these attacks could be traced back to him. Di ba? Pag matitrace back sa na naniniwala ako doon sa 4th. Pero doon sa 1, 2, 3, Labo. kasi yung 4th may citation di ba? Yung Batas. 1, 2, 3, Gawa. parang lang parang Parang. invento lang. Invento. Pero doon yung sinabi ko, fight me. Yung 1, 2, 3 na yon. Yung 1, 2, 3 na yon. Pero yung 4th, kung matitrace back sa kanya. Otherwise, individually, dalhin nyo sa ICC lahat ng mga nag-spam na yun. Kaya nyo. Kaya Sabi nyo ba? ko sa inyo Hala, Yun, ano nangyari nahulog dyan? na. Nahulog na yung ano. Bulok kayo ng bulok Bulok kayo ng bulok sa justice system natin dito. Tignan nyo yung ICC. Kangaroo court, sabi nga nila di ba? Nag-agree lang naman ako. Pero, sabi ko nga, pag ikukumpara nyo yung ICC dito sa justice system dito sa Pilipinas, magkakaaway tayo. Oo. So kumbaga, hindi nila tinutulungan si Oo. ating Pangulong Duterte. Nakasasama, hindi Di ba? Hindi nila tinutulungan. niyan mapapalaya si Duterte. Kaya siguro pag nilaya nila kung anong gagawin dahil kung hindi matalino yung pag-engage mo sa court, kung hindi tama yung paraan ng pag-engage, Huwag rin kayo magsabi na hindi nang hindi totoo o hindi tama dahil dun sa mga actions na ginawa nila. 'Di ba? Yung mga invento ba? Pero kung hindi yung invento, ganyan kabulok yung ICC. Ganyan kabulok yung ICC, mga kabatas natin. Isipin nyo, comment section nyo, yun yung magpapakundik. Isipin nyo, comment section nyo, yun yung gagamiting ebidensya laban kay Duterte. Yak Kadiri, ICC. Maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, tuloy na lagi yung sinasabi, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na natutulog na mahimbing. Siya ang panalo. Paalam po, pansamantala. Paalam. Well, ang nakikita naman natin dyan ay yan ay parang panakot lang sa mga tao na sumusuporta sa dating Pangulong Presidente.